Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo ug ako di ay si Larry. O kining akong istorya ipahinuod nako kang Melissa. Kung asa ka man karon, I hope nga okay lang ka. I just want to say nga dunay tao nga gimingaw kaayo kanimo o gusto ka nang makita og makauban. Si Melissa manggod, usa sa pila ka lugas nga nagpangga nako sukad pagkabata nako. Kundiin, usa ko kadinaog-daog Papa Joe. Si Lolo Igme ang number 1 nga nagmahal nako. Dayon ang akong best friend nga si Polo. Unya, ang magtiayon nga foreigner nga sila si Sir George ug Ma'am Steffi. Yes Papa Joe, 5 ka buok ra gyud ang nahinumduman nako nga nagpangga nako sukad pa niadtong bata pa ko. Nagdako manggug ko kang Lolo Igme. Ang akong inahan nga anak ni Lolo, way pakialam nako. Human siya nga nanganak nako, so sa ka-Indian National unya nanganak, niuli siya sa isla o gibilin ko nga kang Lolo Igme. Taga-isla sa Bohol di ay mi Papa Joe, ug samtang nagdako ko, napuno ko sa mga pagtamay kay lagi lahi ang akong naong. Itom ko nga pagkabata, pero taas ko og ilong, nya baga ug nag-abot ang akong kilay. Ilang tawag nako, Bombay. Ibuli ko sa mga bata o hanto na pod sa mga dagko o katawan ko nila. Katawan nila nga akong naong. Pero bisan og napuno ko sa bugal-bugal akong gidawat ang tanan. Hindi na ko madawat, mao ang treatment sa duha nako ka mga tiyo. Sila si Tiyo Romy o Tiyo Alex. Na-hate kay ko nila. Sila ang mga igsuon sa kong mama nga kumutatar nako murag di ko nakadugo. Gamay nga sala nako iladay kong bunalan. Bisan og wa ko'y sa. Wa sila sumud o gisapot. Ako gihapon ang ilang pahimungtan. Doon ako igagaw nga kaedad nako, si Arnel. Pero di nila sugoon. Ako ang putos og sugo. Labaw pa silang ulipon. Ako ang gipahimungtan nila sa saan ni mama. Bright magkuno si mama sa una. Valedictorian sa high school. Mo nga ila ko nung gigastuhan og college. Dito sa syudad. Pero wa kahuman kay nabuntis sa usa ka Indiano ug gipanganak ang usa ka bata nga mao ako. Nisamot ang ilang kalagot nga akong naong lahi sa ilaha kay naliwat kuno ko sa akong papa. Nagdako ko nga dunay kahadlok sa akong mga uyuan, labi na og mahubog. Kung unsa ka salbahis ang amahan, mausab ang iyang anak nga si Arnel. Kadaagin ako silang bay kay silingan naman mi. Iya kong tiradoron. Mao nga maghupo-hupo in taon ko. Pero na atong higayuna nakalimot kong tago. Kay nagsabot mi si Melissa, ang akong best friend nga si Polo nga mag-abot sa baybayon. Nilapik ang akong uog na igo sa gamay nga bato nga bala sa tirador ni Arnel. Gihikap na ko ang hapdos kay na kong uo. Doon nagigamayng samad ug nagdugo kini. Tungod sa kasakit giduol na ko si Arnel ug isog nga gihanan og sukmag. Iyan ako nga giunhan. Kusog niyang gisukmag ang iyang kumo diri nako og naigo akong ngabil. Mao nga nidugo. Wa na ko kagwanta og nibawas ko og sukmag niya. Dalira kay siya nga natumba. Ug mao jud kato ang naabtan sa iyang papa nga si Tiyo Romy. Gisigitan ko kusog ni Uncle Romy dayon gidapug ang akong ulo. Di pagyud igo iya kong ipunit ug gialsa unya gisakay sa sakyanan. Pagabot sa lawom nga bahin, iya kong gilabay sa dagat. Grade 2 pa lang ko niadto. Makamao-mao na ko mulangoy pero di pa gyud na ako masaligan ang akong linanguyan. Nilangoy ko kutob sa akong mahimo pero naluyan ako ug layo pa kaayo ang baybayon. May na lang, kay daling nakalangoy si Lolo Igme sa ako ang nahimutangan ug iya kong giluwas. Daghan ang mga tao sa baybayon nga nakiusyuso. Usa na niini si Polo. Nga daling ni duol nako o gigunitan ko sa akong bukton. Nakitaan po nako si Melissa nga naghilak sa kahadlok. Nagtuo siguro sila nga namatay nako. Bisan pagkikasambaan sa kong lolo si Tiyo Romy, pero walang gihapon ihunong sa iyang pagdaog-daog nako. Hangtod nga nag grade 5 nako, kadaagin ako sa ilaha tiraduron lang gihapon ko sa iyang anak. Usa ka adlaw niya agi ko sa ilaha, nga wa makahupo. Mao nga naigo na sab ko sa ulo. And that time kusog na gud kayo,
kay dako na gud si Arnel. Nidugo pagtama ng akong ulo dito sa akong naong. Dali nga ni rescue nako si Polo ug Melissa. Pero wa po sila matabang. May na lang, kay dihay magtiayon nga foreigner nga nakakita nako ug gidala ko nila sa health center. Ug ilang gipahunaran ang akong ulo. Dito nako nailhi. Sila si Sir George ug si Ma'am Steffi nga mga American couple nga mga dayo sa mong lugar. Sila diay ang nagpuyo sa akong balay daplin sa dagat. Concern kay sila nako. Gusto nila nga ila kong ipa-hospital. Nato pagid sa lungsod pero wa na ko musugot. Di pa ko kamao mo English niya to pero makasabot ako gamay. Nangutana siya nako kung asa akong mga parents. Si Melissa mas maayo mo English. Siya ang nag-explain sa tanan about sa kong sitwasyon. Naway tarong nga nagatiman nako. Unya dinaog-daog pa sa akong mga uyuan ug akong mga igagaw. Abi nako og dito ra matapos ang ilang pagtabang nako. Di pa di ay gida ko nila sa barangay hall o gi-report sa mga barangay captain ng among kahimtang. Kung dili patungod sa mga foreigner nga niingon nga i-report nila sa DSWD para sa child abuse, di pud mo aksyon ang among kapitan. Gipatawag nila si Tio Romeo ug Uncle Alex ug giingnan nga hunungon na ang pagpamaltrato diri kanako. Salamat in taon. At last gihunungan ako nila sa akong mga uyuan ug igagaw. Nauwaw na pud sila kang Sir George ug Ma'am Steffi na pinangga kay ko. Halos na ako silang balay sa magtiayon, Papa Joe. Sila ang nagpa-eskwela nako hangtod nga nag-high school ko. In return, mutabang ko sa mga buhaton sa balay. Padayon gihapon ang among friendship tulon ni Polo ug Melissa. Mas nisamot pagani ang among closeness ni Melissa hangtod nga naka-feel na kong something niya. Love na nako siya, Papa Joe. Gisulti dayon ako kang Polo ang akong feelings pero nasyak ko siyang tubag. Pareho dayta nga. Na-inlove niya bay. Love pud na ako si Melissa. Matod pa ni Polo. Ha? So magkaribal dayta? Unsaon na lang atong friendship ani? Tubag ko pa. Okay lang. Since pareho tandunay feelings niya, kung kinsa lang iya magustuhan og pilion na tunduha, uy makaangko niya. May the best man win. Matod pa ni Polo. Nakita na ko ang pagkausap sa naong ni Polo. Kapag ganun nagsugod ang papaguyab namo kang Melissa, murag nasakitan na siya. Si Polo, nga akong best friend, na di ko gusto nga mawaan ako. Pagkaugma, ako siyang kiingnan nga, ikan nala'y panguyab ni Melissa bay. Na-realize na ako nga, di kayo na ako siya gusto. Matod ko pa. Sure ka? Basta napugos lang ka kay ni-giveaway lang ka kay amigo ta. Tubag pa niya nga nalipay kayo nga wa na siya karibal. Sa sunod nga mga adlaw di na madrawing ang kasakit sa akong dughan. Kung makita ko nilang duha nga happy kayo nga magkuyog, nidistansya na ko. Para lang yun, tagaan sila og higayon. Wala sila niangkon nga sila na pero makita na ko ang ilahang sweetness. Nag-antos ko, nasakitan ko pero padaya lang gyapon ang akong life. Pag third year high school na ako, nikalit na kong kataas. 5'8" na ang akong height ug mas nilapad ang akong lawas. Nakaton na sa kong shape sa akong kilay para di na mag-abot. Di na ko scary tanahon. Matod pa ni Ma'am Steffi nga pareho na kong naong sa mga artistahon nga Indiano. Wala na yung mga tempo daog-daog na ako. Kaya mahadlok na siguro sila. Mas taas pa ko nila ni Uncle Romy ug ni Tio Arnel ug sa akong igagaw. Usa kahapon niyan to, padung na musawap ang adlaw, nagian ako si Melissa nga naglingkod sa baybayon. Nagunsa man ka diri Melissa, naginusara lagi ka. Pangutan ako pa niya. Naka-feel manggug ko nga moabot ka. Tubag pa niya. Murag joke paminawon pero dako kayog impact nako. Sa tinod lang, wag yapon mawa ang akong pagbati niya, Papa Joe. Sa kalit lang, nagkatagbo ang among mga mata. Pila ka segundos may nga natinutukay ni Melissa. Guwapa kay si Melissa. Swerte kayo si Polo nimo. Matod ko pa niya. Pero si Polo, di man ang akong love, Larry. Tubag pa niya. Ha? So kisam da imong love? Doon na ba day kay love? Pangutan ko pa niya. Pero hinay-hinay siya nga nitalikod na ako o niya nilakaw padung sa pikas tumoy sa baybayon. Gusto na ko siyang apason o patug-anon sa pangan sa lalaki nga iya nagustuhan. Pero nahunaan ako si Polo. Di ko gusto nga masakitan ang akong best friend.
Samtang nagtanaw ko sa adlaw nga hapit na mosahop, naka-remember ko niya itong mga gagmay pa ming bata. Kami ni Polo o ni Melissa. Ang suod kaayo nga magdua-dua pero may sabay bayon. Mag-drawing siya na kong heart sa bus, unya mulingkod sud sa heart. Kung musulod mi, si Polo, iyaming itukmod, kaya di siya ganahan nga dunay lain nga musud sa iyang heart. Kalit ko nga nag-uol sa dakong kausaban sa mong sitwasyon. Bisag kung saon nakugwa si Melissa sa kong nahuna pero siya paghihapon. Nag-wish ko nga unta. Kami na lang tanduha ang nagkauyab og dili si Polo. Layo nagdistansya si Melissa pero wag yapon ko mamilok nga nagtanaw niya. Igo lang ko sa pangandoy. Di na gyud siguro nga magkakami pa. Ingon niya to ang suod sa kong nahuna diyang kalit nga natumba si Melissa. Paspas ko nga nidagan pa ingon niya. Melissa, nausa man ka? Niduol ko niya og tabangan ako siya para makabarog. Okay ka lang? Anong kalit maka natumba? Pangutanan sa nako niya. Natapilok lang siguro ko. Nervyuso ra kaayo kada. Tubag pa niya. Dungan siya pinugnan nga smile. Gigunitan ako yung kamot samtang ang usan ako kabukton nagsapnay sa katunga niyang lawas. Nakatutok usab ko niya. Sa iyahang mga mata og nitong higayuna, uwa na gyud ako mapugni ang akong kaugalingon. Melissa, mahal kiti ka. Matod ko pa niya. Wa mo tubag si Melissa. Instead, nakita na ko ang mga luha nga niaga sa iyahang mga mata. Nitindog og nilakaw palayo. Wa na lang sad nako siya apasa Papa Joe. 4th year high school na ko niya to dihang niabot ang kamangguangang anak ni Sir George o Ma'am Steffi na usa ka lalaki. Kaedad na ako pero dili buutan. Sama siya mga ginikanan. Spoiled brat o ubos kaayo og pananaw nako. Matod pa ni Ma'am Steffi nga dunay bisyo ang iyang anak. Usa kuno kini ka-adik. Tinuod gyud di ay ang ilahang gisulti. Diyang usa ka adlaw niya na ako ang gitripan sa iyang anak. Nawad-an og dakong kantidad si Ma'am Steffi. Ug matod pa siyang anak nga nakit-an kuno ko niya nga nisud sa kwarto ni Ma'am Steffi. Ug ako kuno ang nikawat sa kwarta. Naghila ko nga nagpakiluoy nga mutuo lang sila nako. Di na ko mabuhat ang papangawat nila. Sila pa nga dako kay silang natabang nako. Nidool si Sir George nako ug gidala ko niya sa ilahang biranda. I believe you, Larry. I've known you since you were a child. I even trusted you more compared to my son. Nagaginawa ko og tarong sa akong pagkadungog ato ni Sir ug nagpasalamat ko niya nga wa day siya mawadi og pagsalig nako. Pero blood is thicker than water. Mamagyud na. Para di magubot, di na kon lapad tuon sa ilaha kung naa ang ilahang anak. Dito nagsugod nga nakalisod-lisod ko. Di na sab kapanagat si Lolo Igmi kaya tiguang na kayo ni. Ang akong gibuhat ni balik ko sa pagpanagat. Kung wa ko sa eskwelahan to ako sa laod. Sige ko panagat adlaw o gabi basta way klase. Tungod sa akong gibuhat mas nidako pa ang akong lawas ug masulo na kayo ko ug mas nitaas pa ko sa akong height nga niabot na og 5'10". Bisan pa og dako og lawas pero bation lang gyapon ko kakapoy sa akong kinabuhi. Nakunahon ako nga basin makit-an nako ang akong amahan ug iya akong tabangan. Pila ka buwan na lang nga mo graduate nako og high school ug pangandoy nako nga mag-college. Kinsa naman lang nga mo gasto nako nga wala na may mutabang nako. Wala na sila si Ma'am Steffi ug Sir George. Usa ka adlaw niya to nakita na kong dihunong sa usa ka sari-sari store si Rahul. Ang Bombay nga nagpautang og 5-6 sa among lugar. Dali na ko siyang giduol. Excuse me, Rahul. Do you know anybody that looks like me? Pangutana ko pa niya. Dugay siyang nitutok sa kong panagway og nitubag nga, I have a friend who looks like you. Really? I'm looking for my Indian father. If you see your friend, can you tell him to please see me? Matod ko pa niya. Yes, sure. Tubag pa ni Rahul o niya nipabulot na siyang motor. Pila ka simana ko nga nagpaabot nga dunay Indian nga kalit mo butho sa kong tubangan o niya magpailan na ako nga amahan. Dayon tabangan ko niya o iya kong paeskwelahon. Hapit na rabasag ko mo graduate. Mag-unsa na ka ako inikahuman sa kuwang graduation. Kung di na ko makita ng akong papa, wala ko ilaing opsyon. Kundi magpalaod o managat na pud Papa Joe.
Stress na kay ko sa ako ang kahimtang samtang nagpaabot sa kong papa usa lang katao ang makalipay nako, si Melissa lang. Padung na musaw pang adlaw niya to, nasayod ko nga makita na ko siya daplin sa baybayon. Pero wa na nako makita si Melissa niya tong hapuna. Nakahukom ko nga tuon ako si Siyambay, pero wa gyapon siya didto. Hangtod ang iyang mama o ang iyang papa. Ang ilang silingan pa ang nagbalita nako nga tuwa ko no silang tanan sa ospital o gi-admit si Melissa. Ha? Dunay sakit si Melissa? Unsay sakit niya nang? Pangutan ko pa silang silingan. Leukemia man to ako nadunggan pero di pa ko sigurado og mao bagyod. Tubag pa sa mong babae. Nabalaka kay ko ka Melissa. Nakibaw ko nga delikado ang sakit nga leukemia. Gusto na ko siyang atuon sa ospital sa syudad pero wa man sa ko'y kwarta. Wala sa kong nahuhuna nga naglakaw ko paingon sa bahay ni Lolo Igme. Itagpuan ako si Ma'am Steffi. Kauban ang usa ka batan-on nga Amerikana nga kaedad lang siguro nako. Ug gipilailan niya nako nga iyang kamanghurang anak. Mas buutan si Stephanie kaysa maguwang niyang lalaki. Why don't you visit us in the house, Larry? Don't be scared about my son. He went back to the US already. Matod pa ni Ma'am Steffi nako. Ikuyo ko nila silang bay o dali kami nga nagka-close yung anak na si Stephanie. Doon na sila sakiran nga off-road nga maoy drive-an ni Stephanie. Dili ko makabalibad ka Ma'am Steffi kung muhangyo siya nga pakuyugan ng anak kung asa ni moadto. Nagsige ko kuyog-kuyog kang Stephanie ug asa siya moadto. Pero sa kong nahuna tuwa kang Melissa. Naunsa na ka siya? Maayo na ba ka siya sa iyang sakit? Nganong wa magyapon siya nakabalik. Human sa kong klase kauban ako si Stephanie, diha ko pa sa front seat samtang siya nag-drive. Bisan asan lang mi maabot, hangtod nga ako, wa na ganit na ko maabot ang akong giadtuan. Musuot siya sa asa nga tibuok, lugar sa maong isla. Sa tatong drive-drive, naabot mi sa pinakahilit o dunay gamay nga lipnaw sa tubig gikan sa dagat. Nasya ko sa sunod niyang gibuhat. Diyang gihubo ni Stephanie. Ang iyahang gisulob nga t-shirt ug short unya nag-underwear lang ug nitidlom sa tubig. Ug iya kong gikamay. Come Larry, join me. Matod pa niya nako. No thanks, I'm fine here. Pamalibad ko pa. Tungod kay katupa ko nakitag babae nga puti kaayo nga nakabikini lang. Ikaw si Stephanie ug gibita ng kamot ug wa ko'y nahimo. Gawa sa paghubo sa kong karsones ug t-shirt. Kay di man pug ko. Gusto nga mabasa ang akong gisulob. Halos way pamilok si Stephanie nga nagtanaw sa kong lawas. Bisa tudog itom kayo ko. Tungod sa kong dugo nga Indiano, mas nisamot ko ka itom. Tungod sa kong pagsigig panagat. Mao man ko na gusto sa mga foreigner. Kanang mga itom unya masulon ang lawas. Pagtugsaw ko pa sa tubig, gikisan dayon ko ni Stephanie sa akong lips. Wa ko mag-expect sa iyahang pagka-liberated ug agresibo. Siya ang nitrabaho tanan. Maay kay siya nga modala og tungod siguro kay andad na siya sa ilahang nasod parte aning butanga. Nahitabog yun ang linapaay sa leon o karniro Papa Joe. Pagpauli na ko o namo ni Stephanie, nakonsensya ko kang Ma'am Steffi. Sa iyahang inahan, usaw na lang o mahibawan niya nga ako ang giahas ang iyang anak. Nasayod ang Ginoo sa kong pagbabalibad sa gusto ni Stephanie. Pero siya gyud ang namugos ug wa na ko'y nahimo. Pagkaugma ako man sa kong klase, giadto na sab ko ni Stephanie sa mambalay ni Lolo Igme. Gipasakay ko niya sa iyang sakyanan ug nag-drive bisan og asa na mi maabot. Feeling ako nangita siya lugar og way tao para libre siya siyang gustong buhaton diri nako. Ngit-ngit na niya tong panahona ug mahadlok mi nga moadtos ka kahuyan. Mao nga wa na mi mga naog pa sa iyang sakyanan. Diya mismo sud sa sakyanan, gibuhat na mo ang lain panagbugno sa leon o karniro Papa Joe. Pagkahuman na mauli na mi sa ila, pero wa na ko ni sa kasilang bay, kay mauwaw na kayo ko ni Ma'am Steffi nga doon na siya nitabo na mo sa iyahang anak. Naglakaw ko paingon sa mua, pero sa di pa ko maabot, makaagi pa ko baybayon. Usa ka babae nga akong gihandom nga mao'y ako nakita dito. Nakita na ko si Melissa nga nagdala o gamay nga kahoy nga mo'y gigamit niya drawing sa bus. Nag-drawing na sab siya og dakong heart Papa Joe. Dali ko nga ni duol niya nga niya itong higayuna naglingkod na sud sa drawing niya nga heart. Melissa, naabot na day ka? Matod ko pa niya.
Ismile siya nako og isinyasan nga pasudlon ko sa drawing niya nga heart. Nisud po ko nitapat paglingkod niya. Maayo kay gipasud na ko nimo sa imong heart, Melissa, matod ko pa. Dugay na magug ka nakasud sa kong heart, Larry, tubag pa niya. Klaro na kaayo nga sa mga gipanulti doon na siya gusto nako. Pero saan man si Polo. Speaking of Polo, wala kini palibak. Paspas ang mga lakang ni Polo nga nagpadung namo dahil gikupta niya ang kamot ni Melissa unya gialalayan nga makalakaw palayo. Nabiyaan ko nga naginusara sa baybayon nga naglingkod pod gihapon sud sa drawing nga heart ni Melissa. Lahi na gyud kayo ang tanan. May patunggag may pami ni Polo ug Melissa kay happy kay mi nga magduwa-duwa ug wa gyud problema. Pero karon dili na maayo tinagdan si Polo nako. Si Melissa sab nagpahiwatig siya nga doon na siya pagbati nako. Pero di man pwede kay uyab man sila ni Polo. Padayon na mong relasyon ni Steffi pero no strings attached. Muramig friends with benefits lang ba? Kung kadakuyog na mo, di gyud mahimo nga way may tabo na mong duha. Ang kuno nako nga nag-enjoy ko sa mong gibuhat pero ang ako kasing-kasing tuwa kang Melissa. Pila ka adlaw nako nga way balita niya. Gilikayan nako nga moadto sa lambay. Kay mahibawan niya ni Polo og masuko na sab nako. Pero sa kagabi niya na gikan og gihatod si Steffi sa ila, niuli ko sa bahay namo ni Lolo Igme. Nakuratan ko sa tao nga naglingkod sa mong sala. Bay Polo, niya man lagi ka. Nakituyo nako. Pangutana pa nako niya. Wa din makatubag si Polo pero kalit siya nga nihilak og nigakus nako. Bay Larry, nahadlo ko bay nga mawa si Melissa. Matod pa niya nako samtang padayon sa pagbako. Usibot ni mong ipasabot nga mawa asam rin siya. Mulakaw siya? Pangutan ako pa. Grabe na iyang sakit bay. Diskubriyan na mo nga cancer yun di ay ang iyang sakit. Gikan na po mi sa doktor karon. Kinahanglan na siya nga mag-chemotherapy. Pero magasto man og dako kay adto man sa dakong hospital sa syudad. Wala ko kabaw bay sa akong buhaton bay. Nigakos akong abaga si Polo og naluoy ko niya. Pero mas naluoy ko kang Melissa og nabalaka ko sa iyang kahimtang. Nisugot si Polo nga tuon na mo si Melissa sa ila. Og tuod man pag-abot na mo sa ila, nasyak ko sa iyang itsura. Niniwang na gyud ang iyang lawas unya luspad na kayo. Doon na pa'y mga lagom-lagom sa iyang panit. Ni-smile si Melissa na ako bisag maila nga luya kay siya. Gusto ta kay nako siya nga gakson pero gipugnalan nako ang kagalingon. Si Polo pagyapon ang iyang boyfriend ug basin masuko siya nako kung ako kanang buhaton. Hi Melissa, kumusta na? Matod ko pa niya. Hapit na ko mamatay. Hinay pantubag niya. Ayaw pagsulti og nana Kabata pa nimo, mamaayo palagi kasi mo sakit. Doon na may tambal ang cancer karon. Tubag ko pa niya. Ipugan na ako kung tingog nga di makahilak Papa Joe. Chemotherapy lagi. Pero basin og di maka-afford akong ginikanan na kay mahal baya na. Mugasto pagdako kaayo para maadto sa ospital sa syudad. Mo nga di na ako magpa-chemo. Dire na lang ko sa balay og pabuto na lang ako asa ko kutob. Dito, wala na gid ako mapungi Papa Joe nga akong kaugalingon. Nakatuog gyud ang ako mga luha. Niduol ko niya og gigunita ng iyang duha ka kamot. Magpa-chemo ka Melissa, utabang ko. Mangita og kwarta nga matambalan ka. Matod ko pa niya. Naghilak na ko niya itong higayuna o paglingin na ko Polo, naghilak na sab siya. Ni-promise ko ni Melissa nga mangita og kwarta para pang-chemo niya. Pero sa tinudanay lang, wa pa ko masayod ug asa ko mangita kwarta. Wa ko maanad og pangayo sa laing tao ug bisan pa gani mangutang mauwaw ko. Pero alang kang Melissa, para maayo lang siya, nagpabaga kog naong og sunod na mong kita ni Stephanie nang huwam ko niya og kwarta. You want to borrow money from me? For what? May I know what are you going to do for that big amount of money? Pangutana pa ni Stephanie nako. I want to help my best friend Melissa for her chemotherapy. Tubag ko pa. I'll help of course but I don't have that big amount of cash right now. But don't worry, I'll give you money. Gihatagan ko niya dako-dakong kantidad ni Stephanie Papa Joe. Nakapakemo si Melissa o kaduha. Pero matod pa niya,
di na siya mobalik kay nahurot na ang kwarta nga gihatag ni Stephanie. Di na lagi ko magpatambal, Larry, kay usik-usik ra ang sa kwarta. Mamatay ra magyapon ko. Unya, mamatay ko. Batignaong kay maupaw ko. Pero karon gani nagsugod ng panlarot akong buhok. Matod pa ni Melissa. Dito mi niadto sa daplin sa baybayon. Ako na ang nagdrawing sa dakong heart sa bus kay luya man kay siya. Humana og drawing ni sud siya sa heart nga akong gidrawing og nilingkod. Dali, Larry. Tapat na ako. Matod pa niya na ako. Di lang ko, Melissa, kinara ba si Polo. Ug padung na siya diri. Tubag ko pa. Nakita na ko si Polo sa unahan pero di na pareho sa una ang iyang naong nga isog kayo. Ni-smile siya na munduhan ni Melissa unya nisud sa heart og nitapad kang Melissa. Melissa, gusto lang ko nga mga sorry nimo. Matod pa ni Polo. Sorry? Saon sa man? Wa man ka nakasa nako. Tubag pa ni Melissa. Dako sa nimo. Nakaibaw si Larry ana tungod sa kay kawatan ko. Ikawat na ako ang imong gugma nga dili para ako. Nasayod ko nga lain lalaki ang imong gusto pero namugos gyud ko. Bisan og kibaw ko nga dili ka happy. Usa ka lalaki ang imong gilove ug karon gusto na ko nga iuli ti kaniya. Nagtutuo ang mga luha ni Polo nga nigawa siyang heart. Unya gisinyasan ko niya nga pasudlon. Taud-taud usa pa ko nakalihok. Nisud ko sa heart ug gidawat ang mga kamot ni Melissa. Unya, hinay na ko siyang gigakus o gihagkan sa iyang aping. Mahal kay ti ka, Melissa. Nakaibaw ko, Larry. Sa una pa lang di ko gusto mo sulti nimo pero nagkasakit ko o nasayran ako nga kuyaw nga akong sakit. Di unta na ko punan ang mga tao nga masakitan kung ubiya na ko ning kalibutana. Tubag pa ni Melissa, Papa Joe. Mabuhi palagi ka, Melissa. Di ko musugot nga mamatay ka. Karon na hinuon, nga nakaibaw na ko sa among feelings duha. Mao nga mangita ko og kwarta para ikakapatambal niya, Papa Joe. Mga alas 9 na sa gabi niya to pero naglingkod lang gyapon mi ni Melissa daplin sa baybayon. Nagsandig siya sa kong abaga samtang ang pikas na kong bukton nagako sa iyang hawak. Mao na kato ang pinakamalipayon nga yugto sa kinabuhi. Unta, wala na katapusan katong higayuna. That's my only hope. Nga muhunong ang orasan o magpabilin nga ingon ni adto ang among purma. Pero ang ako ang one and only hope, imposible nga may tabo. Kay wa man ta sa kalibutan sa pantasya. Nata sa realidad. Realidad nga ako nakita sa panagway ni Melissa nga gikapoy na kaayo o murag galisod na o ginawa. Gihatod na ko siya sa ilaha o gipapahuway. Wa ko mulakaw, hangtod nga nakatug siya. Padung na ko sa amo diyang nahunaunaan ako si Stephanie. Wa ko ilay kadaganan kundi si Stephanie para sa pinansyal nga hisgutan, Papa Joe. Nag-istorya mi ni Stephanie sa ilahang biranda og nismile siya nako. Kaya nakita din niya nga nagkuyog min duha ni Melissa ganina sa baybayon. Is that her? Is that Melissa? She's so lucky to have you, to have a guy like you who loves her very much. Matod pa ni Stephanie, pero dunay sadness ang iyang mga mata. I know nga for fun lang ang among relasyon ni Stephanie. Palabay sa panahon ug walay feelings nga involved. Pero ngano kahang murag nasakitan man siya? Yes, Stephanie, and she's also the reason why I'm here again, to ask you if you have money to help her. I want to continue her treatment so she will be fine. I don't want her to be sick anymore. I want her to live and die in her old age. Naghilak na ko nga nagsulti kang Stephanie ug nakita po na ako nga namuwa ang iyang mga mata nga magkahilakon sa Papa Joe. I will talk to my mother. I promise to help you as much as I can, Larry. Matod pa ni Stephanie. Nag-istorya si Stephanie kang Ma'am Steffi nga iyahang mami. Unya, dako na kong pasalamat tungod kay nitabang si Ma'am Steffi. Gibayran niya advance ang nahabilin nga session sa chemotherapy ni Melissa. Way kabutangan ang ako ang pasalamat kang Ma'am Steffi o kang Sir George, labi na gyud kang Stephanie.
Ug tuod man na kumpleto ni Melissa ang iyang treatment ug malipayon ming tanan, kay nagtuo mi nga maluwas na siya sa iyang sakit. Pero sayop mi Papa Joe. Usa ka hapon niadto, nagdagan si Polo nga nagpahibawon nako nga wala na si Melissa. Patay na siya. Di ko makatuo. Gusto na ko nga muhilak pero way luha nga magawas ako mga mata. Mura ko og robot nga blanco. Pareho mi ni Polo nga naghilak samtang naglakaw paingon sa balay ni Melissa. Pagkita na ko siyang lawas nga wala kinabuhi, dito pa ko nakasyakit. Dito pa ni gawas ang akong mga luha. Wa ko'y idea unsa ka kusog ang akong hilak. Sa akong tupad, diya si Polo nga nagsigig hapyod sa akong likod para mukalma ko. Bisan paghasta niya, nasakitan po ko. Tungod kay pareho mig babae nga gihigugma nga karon wala na. Dili na namo makita si Melissa nga malipayon kayo nga magdaog taas nga stick. Paingon sa baybayon para magdrawing og dakong heart. Wala na babae nga akong gihigugma. Pila ka adlaw nga nalubong si Melissa pero magulanon lang gyapon ko. Kada hapon maglingkod ko dapit sa baybayon ug nag-imagine nga makita nako si Melissa sa unahan nga naglingkod sud sa drawing niyang heart. Pero bisag unsaon, wa na gyud siya. Di na siya mobalik. Mukalit lang ang ako mga luha, Papa Joe. What if I will die? Would you also cry for me? Matod pa, so sa katingog, so sa kababae nga nasa kong likod. Bisan og wa ko nilingi, nakabaw ko nga si Stephanie. I don't know. Maybe you don't understand because you didn't experience losing someone you love. Tubag ko pa niya. You're wrong, Larry. I feel the way you feel because I just experienced it right now. Losing someone I love. And that is you. I feel like I'm losing you even though you weren't mine actually. Wa na ko makatubag dayon kang Stephanie. Tungod kay wa ko mag-expect na seryoso di siya nako. Abi ba nako duwa-duwa lang ang tanan niya. Tungod kay Amerikana siya og liberated kayo. I'm so sorry, Stephanie, but I will forever grateful for all your help and your mom's help to Melissa. Don't be sorry, Larry. You're doing the right thing. Anyway, I just came to tell you that I'm going home tomorrow. I'm going back to the US. So, this is goodbye then? Matod ko pa niya. Yes, for now. But who knows if someday we could meet again. We really don't know. Tubag pa ni Stephanie. Itanaw na ko siya nga naglakaw nga nagkalayo sa kong himutangan. Wala na si Melissa, wala na si Stephanie. Sukad namatay si Melissa, nagpalayo na sab si Polo nako. Ug wala ko masayod og unsa na sad ang sunod mahitabo sa akong kinabuhi. Usa ka buwan na nilabay, mao na ang akong graduation day sa high school. Nitambong si Lolo Igmi, si Ma'am Steffi o si Sir George. Ni-offer sila si Ma'am Steffi o Sir George kapag skwilahan ko nilag college pero wa ko mo pasalig. Nawad-an ako gana nga mo padayon pa. Sa kabutang ang gusto na ko may tabo niya itong higayuna. Mao nga gusto ko makakita sa akong amahan. Nabuyan kong dugo di ang pagkaugma nakita na ko si Rahul nga nag-drive sa iyahang motor. Ihunong siya sa akong tungod. Matod pa niya nga, Larry, do you still want to see your father? Pangutana pa sa Bombay na ko, Papa Joe. Of course, I want to see my father. Tubag ko pa. Then you prepare your things. We're leaving today. Matod pa niya. Namutos dayon ko sa akong mga gamit unya na nangit ko kang lolo. Nihilak si lolo. Diyan nakaibaw siya nga mubiyan ako niya. Sunod na ko nga giadto sila si Ma'am Steffi o si Sir George. Pareho silang emotional nga di makatuo nga mulakaw nako. Nikuyo ko kang Rahul sa Manila. Nagtukog inikabot na mo dito, makitaan na ko nga kung tinuod nga mahan. Pero, usa ka laing Bombay nga gipanganlan og dipta. Mo'y nagpadayon na ko. Pagkahuman nilakaw si Rahul para mo balik ko no siya sa Bohol. Gipangutanan ako si dipta kung asa nga akong papa. Your father is not here in the Philippines. He's in India. So if you wanna see him, you should go with me. Tubag pa, niyan na ako. Samtang nag-process me sa akong papeles, di ako nagpuyo sa balay ni Dipta.
Iya kong gihimong katabang, ako ata ng trabaho, ako maglimpyo, magluto, maglaba, unya, magmasahe kang dipta. Nireklamo na ko, kay dili kini mao ang kinabuhi nga akong gusto. 8 months na ko nga nagstay sa puder ni dipta, pero wag yapon mi kalarga sa India. Gusto na kay ko nga mobalik sa isla, kimingaw na ko sa probinsya o sa dagat, pero sa kaadlaw niya na, gibalita ni dipta na ako na pwede na ko numi nga mularga. Ugtod man Papa Joe nakalarga gyud mi sa nasod nga India. Ang akong pagtuong nga nagabot na ko dito paraiso na, pero di man dahi gihapon. Dili tinuod nga nakaila si dipta sa akong amahan. Matod pa niya pangitaon pa kuno namo. Sa kada ko sa nasod sa India asa man namo siya pangitaon. Muramig nangita og dagom taliwa sa kalasangan. Giatod ko ni dipta sa kabalay nga nagpuyo ang usa ka pamilya nga adunahan. Unya pagkahuman iya akong gibayaan. Dito pa na ko nahibaw-an nga gibaligya rin ko niya para himuong alila sa usa ka pamilya. Gihimo kong slave sa tibok pamilya. Wa ko'y sweldo, Papa Joe. Halos kada adlaw ko maghila kung nagbasol ko sa akong desisyon. Sa tanto na akong pinangita sa akong amahan, nagkalitsi-litsi akong kinabuhi. Gusto ko nga mobalik sa Pilipinas, pero wa po ko'y kwarta nga ikapliti. Ingon niya to kapait akong kinabuhi diyang nawadaan ako paglaom. Usahay makaunahon ako nga mangawat na lang og kwarta para doon ako ikapalit og tiket pabalik sa Pilipinas. Pero nahadlo ko nga masakpan o mapriso. Giagwanta na akong tanan hangtod nga nakilailan ako si Yogesh. Nasilingan na pod sa pamilya nga akong gipuy-an. Layo kinaiya si Yogesh sa ako mga nakailang Indians. Buutan kay siya na ako og professional. Then may pa mo English. Mao nga nagkasinabtanay mi. Nagkaistorya mi ni Yogesh ako siyang gisultian sa akong kaagi kung anong naabot kog India. Naluoy si Yogesh nako. Iyang gibayra ng pamilya nga akong gisilbihan aron iya kong buhian. Gipapuyo ko ni Yogesh silang balay samtang wapa ko'y kwarta. Diyang nasayran niya nga fluent kong English, girefer ko niya nga ipasud sa iyang gitrabahoan nga kumpanya. Nagtrabaho si Yogesh sa kumpanya nga Pratibha Software Solution Technology. Isip usa ka software engineer. Gipatraining ko niya silang customer care center para mahimo ko nga usa sa ilang mga call center agents. Wa ko maglisod, umao kini. Handa ko na akong pasalamat. Nato kang Ma'am Steffi o Sir George o ni Stephanie. Kisila mo ay nagtudlo na ko og English. Gamay pa lang ko, naanad na ko nga mag-English. Kay halos naan naman ko nagpuyo sa ilaha. After 1 month akong training, nadawat na ko officially isip ilang empleyado. Ako nung kalipay, doon na ako'y trabaho. Okay pod ang akong sweldo. O dako gyud ang kumpanya sa India. Sa pagkakaroon 2 years na ako nagtrabaho diri sa India. Nihunong na sa ko pagpangita sa kong papa. Kung itugot nga magkita mi nga buhi pa gani siya, well, makita rin siguro mi in the right time. Kung gusto na ako nga maka-afford na kumplete paingon sa Pilipinas, pero mas gipili na ako nga mustay na lang diri. Happy na ko sa akong work o sa akong life diri karon. Though loveless ko tungod kay wa pa ko makagit over sa naitabo kang Melissa. Si Melissa mao akong gipahinungdan sa tanan na akong pagkugi. Bisan nagwa na siya din sa kalibutan, gusto na ko i-share ang akong istorya. Mao nga karong day off na ako, gidali-dali na ko og type ang akong kaagi. And hopefully, mabasa nimo Papa Joe sa imong YouTube channel. Dili na lang kutob, imong magtatampo, Larry.